bang wala na bang pag-ibig, isang tanong naman ang bibitawan ko ngayon. Bakit ngayon ka lang? Kasi nung first time ko siya narinig, sabi ko, oh my God, ang ganda ng kanta. Talaga bang ibibigay mo sa akin yung kantang to? Kasi sobrang ganda ng kanta. But yeah, I'm really grateful for Cheska for trusting me. And sabi niya nga, gusto niya daw na babae ang kumakanta ng mga songs niya kasi mas nafe-feel niya na siya talaga yung nagsasalita or siya yung nag-translate nung sinulat niya tapos naging music, di ba? So this is called Hiling. So medyo ang in love siya. Okay, hope you guys like it. At ang musika ay mga letra bumubuo sa aking tadhana, pinatitibok sa gitna ng luha at saya. Ramdam mo ba sa paghamos ang kapal nitong puso? Be more independent. Love yourself always. Simple lang. Thank you, everyone. So that said, I would like you guys to give yourselves a round of applause for being here. You should be proud of yourselves. Again, you know, in the fast-paced world of AI and in ChatGPT, you chose to be in an in-person event. So that's already huge, you know. I always believe in the art of love. That to love someone is to actually stand in love than to fall in love. Because falling in love, it's that parang miracle, that very exciting feeling. But when it comes to true love, there will always be compromises. There will always be ways that you have to look for each other. And for me, love is to love, not to be loved. To love is to actively choose someone rather than passively feel. Awit ng damdamin, tinig ng aking hiling. Ang wish lang namin, ang wish ng December Avenue sa inyo at sa ating lahat ay magkaroon tayo ng pag-ibig na nagbibigay ng pahinga sa mga puso natin. Para sa inyo to. Once again, ito po ang December Avenue. Maraming salamat, Araneta, sa ngalan ng pag-ibig. It's like you bond with people na for example friends mo, the same effort that you give to your partner is the same effort that you should give to your friends. So, sino yung kasama niyo manood ng concert? Family concert ngayon. And syempre, parang since halos yung mga buong family namin, mga single din naman. Ayun, parang nag-choose na lang kami na mag-spend time together. People nowadays kasi when they love someone, parang they merge yung ugali nila and nawawala yung self mo. So, it's important to get to know yourself first before you actually go into a relationship. Para hindi nawawala yung self mo. And I hope na if ever anyone will be in a relationship after neto, you still right. Mga sulat ng pag-ibig, minsan mabait o nakakakilig. Married ako. Happy naman. Happy ni Mary. Is not very showy. So, simple acts of love is the most basic ones para sa akin. Simplahan mo ako ng kape pagka tingin mo stress ako sa work. Bigla mo lang akong yakapin out of nowhere, kiss sa forehead. Just, you know, being there. Conversations. Ganun
lang. Mag-usap lang tayo, randomly. Makinig ka sa akin pag nag-brag ako, pag nagkwento ako. Kasi How do you usually show love without saying the words I love you? Well, I give her love letters or poetry or give her gifts and shower her with gifts. So, Yung mga special bouquet namin yung mabili nila kasi pag tinatanong namin po ano, dahil yun daw po special na tao sa kanila. Kaya yun yung pinakamahal daw ang bibili. Kasi paubos na rin eh. Kanina po nung yun pa kahit konti na lang siya. Bukod pa sa Valentine's, meron din mga days na mabait sa yung ano lang po, Mother's Day, tsaka pag-November. Have a lot of flowers. kung may hangganan man, makalimutan man ang utang, puso'y huminto man, nakaukit naman sa aking What makes it more personal yung kaluluwa? vintage watches compare sa brand new ones? And meron kaya ikaw na na-witness na memorable love stories dun sa mga nagpa-purchase? Okay, so for me kasi yung vintage watches, mas may character kasi dun sa mga brand new ones. Yung brand new kasi wala pang gumagamit, so wala pa siyang story behind it. Yung vintage watches kasi, usually yung sinasource namin from 1940s, meron pa nga 1920s eh, yung 1920s. So, ang dami ng decades na pinagdaanan, ang dami niya ng history, ang dami ng gumamit dun sa watch na yun. So for me, yun yung mas intentional, mas may story siya, and mas may depth when it comes to buying it for someone you love. Work. So, yung watch na i-gift nila is something na very personalized for them. Not just, may nakita kang super elegant. So, hindi naman siya instant gift kasi pinag-iisipan when it comes to watches. How is a watch at yung pagmamahal similar to each other? Ano ma'am? Ito nga, dito ako nag-start. So, hanggat kaya kong mamalin ko ng trabaho kasi ito yung bumubuhay sa akin. Ito yung bumubuhay sa anak ko, pamilya ko. Kaya, kumbaga, masaya ako sa ginagawa ko. Happy Valentine's from Clockwork Vintage! Like, ano nagpapatibay sa relationship? Siyempre yung ano namin, yung respeto sa isa't isa. Na yun naman na mahalaga eh, sa isang relationship, di ba? Respeto. At bukod dun, siyempre, pagmamahal. Yung naabangan kong kanta is yung The Ones We Once Loved. Parang on repeat ko siya before nung time na nag-heal talaga ako. So I think yung song na yun yung pinaka look forward ko. Buhay na wawala na, puso'y napuno ng pag-asa, kasing ining ng mga tala. We'd like to welcome you here in our small event. Ayan. So, yung first 11 ng mga
Pasko na naman. Ang pinaka-inaabangan ko sa lahat. Kasama ka sa mga bagay na atin nang nakagawian. Hinding-hindi pagsasawaan. Kasama ka sa pagkain. At pagsaluhan ang ating paboritong inumin. Hanggang sa ilang Pasko at bagong taon na pala tayong magkasama. Kaya tuwing bagong taon, hinihiling ko na sana'y hindi na tayo magkalayo. Na sana hindi mo na kailangang umuwi ulit. Na sana narito ka na lang lagi sa tabi ko. Ganun pa man, alam kong magiging maayos din ang lahat. Dahil alam nating hindi kailanman naging hadlang sa ating dalawa ang distansya. Alam kong magkikita tayo muli. At hanggang sa muli, maghihintay ako sa iyong pagbalik. Home for me, of course, it is a dwelling place where a happy family lives. Me as an engineer, I should have chosen opportunities abroad, but then I chose family kasi ahanin ko, I have a lot of money, but then mamaya yung family ko naruin. Why did you choose to stay dito sa Cagayan instead na pwede naman mag-move sa Manila? Cagayan, I want to stay in a province kasi mas peaceful and away from noise. Distance, I think no naman, it doesn't mean it will weaken if you are far away with each other kasi if there is proper communication, pagka lagi tayo nag-communicate, parang nandyan ka lang sa tabi ko. But, Is distance a problem or a test? Challenge. Why? Gusto nyo i-workout eh. So, hindi siya test. Bakit siya challenge? Ayun nga, gusto nyo i-workout eh. Challenge sa inyo. Magkaiba yun? Siyempre. Pag sinabi mong test yun, hindi, bakit ka pa alam mo namang LDR kayo, bakit mo sinimulan pa? Hindi siya test. Yes or no lang yun eh. Sa trial. Oo, gusto mo bang ganon? Yes or no lang ang sagot dun eh. Hindi pwedeng maybe, yes or no. Challenge yun. Okay, so ano nagmamatter? Being together o building a future? Building a future. Saan dapat nagsisettle down ng couple? Dun sa babae? Sa lalaki? O yung kung saan sila masaya? O ano? On with their parents? own. On their own. Why? Kasi mas nakikilala nila yung isa't isa nun eh. Mas na nila eh. Walang nagdidictate. Walang nangingialam. Ano yung advice mo na mabibigay, for example, hypothetically sa amin? Stay strong. Tsaka committed and loyal. How do I know if a relationship is worth holding on to? Pag may pag may love pa. So, anong dapat i-priority? Love or stability? I think love. Kasi pagka
wala nang pagmamahal kahit gaano ka-stable ang relationship, mag-fall apart eh. So, yung understanding mo sa love, paano yun na iba over time? Full of sacrifices. What kept your relationship strong over the years? Oh, magte 35 years na kami. So, I think we put God in the center of our relationship. Kasi, yun nga, we are so, devoted Christians, Catholic. When you were still young, siyempre we struggle, but I think God provides. Pagkat hawak na nila aking kamay. Nakaukit naman sa aking kaluluwa. Masyado raw itong mabilis. Ngunit ayokong paghintahin. Awit ng damdamin, himig ng aking hiling, magasulat ng pag-ibig. Minsan mabait o nagkakadilim, gumaya sa pagkamuhon, nandun ka sa kabilang dulo. Hawak ko lang aso, sana tayo hanggang dulo. Awit ng damdamin, himig ng aking hiling, magasulat ng pag-ibig, aking tanging panalangin. Awit ng damdamin, himig ng aking hiling, magasulat ng pag-ibig. Minsan mabait o nagkakadilim. Sama ng musika, sa bawat obra, sa mga sulat. Hanggang wakas. First time yun, guys. First time yun